Kim POV. Bagong ikalimang kaarawan ng kambal, ay napag-isipan na din naming dumaan sa Luzon. Sabay-sabay kaming nagtungo nila Gabriel sa lumang bahay ni Mama. Gusto kong ipakita kay Maverick ang buhay na meron ako dati, pati ang mga taong nakasama ko sa aking paglaki. Baby, dito lumaki si Mommy. Ito yung room ko. Inikot ko ang kambal sa loob ng aking silid. Mommy, bakit walang picture sila Mommy La Aurora? Di ba Mommy mo siya? Dapat may picture kayo. Nagkatinginan kami ni Jacob. Nagkasundo kaming hindi namin itatago sa kambal ang totoong nangyari sa aming buhay. Ngunit hindi ang pagkakakulong nila Mama Amelia. Para habang lumalaki sila, ay maintindihan nilang sitwasyon namin at kung bakit hindi kami pumapayag na basta na lang sila umalis ng bahay na hindi kami kasama o walang bodyguard man lang. Magpasa hanggang ngayon kasi ay hindi pa din nahuhuli si Nicole at ang grupo niya. Hindi namin alam kung anong tumatakbo sa utak ng mga to. Lumuhod ako sa harapan ng kambal at hinawakan sila sa kanilang mga braso. Ganito kasi yan mga baby. Di ba nga kagaya ng sinabi namin sa inyo ni Daddy? Na lumaki si Mommy sa second mommy ko. Si Tito Gabriel ang tunay na anak nila Mama Amelia. Kaya lang ngayon ay wala sila. Nakabakasyon sila. Pagsisinungaling namin sa party nakakulong ang mga to. Tapos si Ate Ava nyo ay anak naman ni Tita Nicole. Hindi pa man ako natatapos ay sumabat na kaagad si Madison. Ah, Mommy? Hindi namin tunay na kapatid si Ate Ava? Ganun pala yun? Hindi mo pala tunay na kapatid si Tito Gabriel kasi anak siya ng second mommy lang namin. Ah, matatalino ang kambal. Hindi mo aakalain sa edad nila ay kaya nilang maunawaan ang aming mga sinasabi. Okay lang yun, Madison. Basta ako magiging protector niyo ni Ate Ava. Di ba Mommy, strong ako? Pagmamayabang pa nitong inangat ang kanyang braso para ipakita ang kanyang muscles. Hindi ko hayaang may umapi sa inyo. Sabi pa nito, sabay yakap sa akin. Nagkahalakakan naman kami sa pagiging mature ng dalawa. Ate, lalabas muna kami ni Ava. Nakita niyo yung mga kaibigan niya, tinatawag siya. Sasamahan ko lang. Pagpapaalam ni Gabriel sa akin. Okay, sige. Tingnan mo maigi ha. Mahirap na at alam mo naman si ano. Hindi ko na binanggit ang pangalan ni Matthew sa harapan ni Ava. Kahit na hindi ito nagpakaama sa bata, ay ayoko makarinig ng hindi maganda si Ava tungkol sa kanyang ama at ina. Lalabas din kami mamaya ng mga kuya mo at gusto niya din makita mga nag-a-apply para sa Poland warehouse namin. Sagot ko naman sa kanya. Sige ate, daanan ko lang din sila Aljun, may usapan kami mamaya. Sagot niya sa akin. Tumango ako sa kanya, saka siya umalis na din. Matapos ko mapalitan ng damit ang kambal, ay lumabas na kami para magtungo sa tambayan ng aking mga kaibigan. Nakumbinsi ko na din sila sa wakas na magtrabaho para sa bagong warehouse na bubuksan namin sa Poland. Pagkatapos ng birthday ng kambal, ay nakaset na din ang bakasyon namin sa Dubai, pati na ang pagbisita sa Kuwait branch. May meeting din kami kala Mr. Ismael para sa mga staff na i-absorb namin na lumipat sa Poland. Nais din namin mag-conduct ng seminar sa lahat ng napili para sa pag-transfer sa Europe. O Mia, nasaan na yung iba pa? Para mag-briefing ko na din muna kayo kahit paano. Saglit lang kasi kami ni Jacob dito sa Pilipinas. Magba-branch visit na kami sa Dubai at Kuwait. Sabi ko kay Mia. Tinawagan na niya ang mga to. Nakikipaglandian naman ng kambal kay Alan. Isa sa pinagpapasalamat ko, ang galing makasama ng aking asawa sa mga tao sa taga-samin. Kahit na sobrang yaman niya, kaya niyang sabayan ang mga to sa kanilang trip. Sa di inaasahang pagkakataon, ay nagtagpo naman ang landas namin ni Matthew. Hi Kim, kamusta ka na? Gumaganda tayo ah. Honest ito sa akin. I'm good. Ikaw ang kamusta na? Ang tagal mo walang paramdam sa anak mo ah. Nakailang sampa ka na sa barko, sana iniisip mo din na may anak ka. Sarkastiko kong sabi. Nainis ako sa kanya dahil proud pa siya sa kanyang pagiging irresponsableng ama. Naku naman Kim, parang di mo naman alam. Paano ko makakasigurong anak ko si Ava? Alam mo naman ang nangyari sa amin ni Nicole.
Nagsisisi ako't pinatulan ko ang kalandian ni Nicole. Sana akong ama ng mga anak mo ngayon. Mayabang na sabi nito. Kayang-kaya ko namang ibigay ang mga binibigay niyan sa'yo. Mayabang pa niyang sabi. Napatingin naman sa aking pesto si Jacob. Alam kong narinig niya ang mga sinabi ni Matthew. Lumapit sa amin si Jacob. Umakbay siya sa akin. Saka siya nagsalita. Pasensya na Matthew. Hindi binabargain ng asawa ko. Lahat ng meron siya ngayon dahil yun sa pagsisikap niya. At hindi dahil sa anong kaya kong ibigay sa kanya. Sana natuto kang pahalagahan ng taong tapat at seryoso sa iyo noon. Hindi lahat nadadaan sa pera. Palalampasin ko to ngayon. Pero sa susunod na babastusin mo pang asawa ko, kahit sinong pumigil sa amin, ay hindi kita sasantuhin. Matipunong sabi ni Jacob. Kahit nagalit ay makikita pa rin ang pagka-fine sa kanyang pagsasalita. Parang asong takot na umalis naman si Matthew sa aming harapan. Kinausap ko na lang din si Mia na sumunod na lang sa bahay nila mama para doon na namin sila i-briefing. Habang naglalakad ay inaasar kong aking asawa. Malaking ngiti ang rumhistro sa aking mga labi dahil sa ginawa ni Jacob. Naglakad na kami papunta sa bahay nila mama. Kapit ko si Maverick habang si Madison ay nagpakarga kay Jacob. Nagulat ako nang sa pag-ugay ng aking kamay ay biglang kinapitan to ni Jacob. Napatingin ako sa kanya at simple niya akong initian. Thank you love. Hanas ko sa aking asawa. Para saan naman? Tanong niya sa akin. Sa pagtatanggol sa akin sa harapan ni Matthew. Sagot ko naman sa kanya. Nakatingin lang sa amin ng kambal. Nakakatulog na din si Madison sa pagkakakarga ni Jacob sa kanya. Love, kahit sino pa yan, ex mo man o ibang tao, kapag nalaman kong hinusgahan ka nila, ay hindi ko hayaang matapos ng sandali na hindi ko sila nawawarningan. Kilala mo naman ako love, hindi ako mahilig makipag-away. Pero kung tungkol sa iyo na pag-uusapan at sa mga anak natin, ay kaya kong gawin ang lahat. Hindi ako papayag na babastusin ka ng kahit na sino. Alam ko love ang naging paghihirap mo bilang isang OFW sa Kuwait noon. Saksi ako sa lahat ng pagsisikap mo para maging maganda ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. At alam kong pinagdaanan mo nanda sa mga taong to. Isa pa, kaya mo nga ako naging asawa dahil ako magiging tagapagtanggol niyo habang buhay. Saad pa ni Jacob. Lalo naman ako natouch sa kanyang mga sinabi. Love, napakaswerte ko talaga sa'yo. Hindi ako magsasawang pasalamatan ng Diyos sa pagbibigay niya sa akin ng isang Jacob sa buhay ko. Malambing kong sabi sa kanya. Habang tumatagal ay lalong lumalalim ang pagmamahal ko sa aking asawa. Aba Kim, dumalo pala kayo? Lalo kang gumaganda at ang pogi-pogi taga niyang asawa mo, bagay kayo. Sigaw ni Aling Milda. Ikaw talaga, Aling Milda? Huwag po kayo mag-alala. May pasalubong kayo sa akin. Ipapaabot ko na lang po mamaya kay Gabriel. Sagot ko naman sa kanya. Ayun ang sinasabi ko. Kaya gustong-gusto kita eh. Bilib na bilib talaga ako sa'yo. Naku, nambola pa kayo. Sige na ho, may iwan ko na muna kayo. May briefing pa kami sa mga kabaryo natin na paalis sa 1 linggo pa Poland. Sagot ko pa sa kanya. Panay ang pagbati ng aming mga kabarangay sa akin. Matagal na din kasi ang huling pagpunta ko dito sa bahay. Isa pa, ay masaya sila dahil ilan sa mga kapitbahay namin ang nabigyan ng pagkakataon na gumanda ang buhay at makapagtrabaho sa Europe na walang ginastos. Dahil lahat ng expenses nila ay sinagot namin ni Jacob. Makalipas ang ilang oras ay dumating na si Mia kasama ang 15 katao na madedeploy sa aming Poland branch. Mabuti na lang, nakatulog na ang kambal dahil sa pagod sa paglalaro bago pa dumating ang mga to. Hindi ko na patatagalin pa, small briefing to sa magiging trabaho nyo at mga benepisyo na maaari nyo makuha sa Poland. Gusto ko lang ng short introduction sa magiging trabaho nyo sa Poland. Kayo ay madedeploy bilang mga worker sa warehouse. Doon nyo na malalaman ang mga department na mapupuntahan nyo at ang mismong trabaho na inyong gagampanan. Oo nga pala, nais ko lang ipakilalang founder at only owner ng ating company, si Jacob, ang aking asawa. Hands-on kaming tumutok sa warehouse sa Poland, kaya huwag kayong mag-alala.
Kung makakailanganin kayo, maaari kayo magsabi sa akin. Bagaman si Mia ang inatasan ko magiging in charge. Kung wala man kayong makuhang response sa akin right away, pwede niyong ipadaan kay Mia mga nais niyong sabihin. Itanong o reklamo kung meron man. Dahil minsan sa sobrang busy, ay hindi ko kaagad makikita ang inyong message. In case na nakabakasyon si Mia, ang kanyang kanang kamay ay si Alan. Alam kong iba sa inyo hindi na sigurado ako kilala dahil sa tagal na panahon na huling umuwi ako dito sa lugar natin. O dili kaya ay mga bata pa kayo ng huling pagkikita natin. Ako si Kim De La Cruz Salvador, ang CEO ng company. Malalapitan niyo ako sa lahat ng bagay. No question with that. Kung sakali man ang iba sa inyo ay mag-cross country o sa mag-arrive sa Poland, wala naman pong problema doon. Open-minded naman kami na hindi namin kapit ang mga utak nyo. Pero isa lang po masasabi ko, hindi ganun kadali magkadokumento sa Italy, France, Spain, or any other Scandinavian country. Euro nga ang kikitain nyo. Pero syempre, euro din ang gagastusin nyo upon our study. Ang Poland ang isa sa mga pinakamababang cost of living. Pero again, desisyon nyo yan. Once na umalis kayo sa company nang hindi natatapos ang kontrata, hindi ko na kayo muling tatanggapin sa warehouse kung mabigo man kayo sa pinuntahan nyo. Para tayong give and take situation, hindi ako gagawa ng kakapahamak nyo. At syempre, top priority ang aming company, ang maayos at legal na pananatili nyo doon. Ang lokasyon ng warehouse kung saan kayo magtatrabaho ay mga 10 to 15 minutes lang ang layo sa city by car. Magkakaroon kayo ng transport or else, kagaya ng iba na ayaw magmadaling umalis, ay nagbabike sila or scooter. Panimula akong pananalita sa kanila. Hinintay ko may mag-suggest, ngunit tahimik naman ng lahat, kaya't nagpatuloy ako sa pagsasalita. So ganito po ang mangyayari. Ang kontrata nyo sa aming company ay every 3 years. Ito ang mga dokumento nyo. Isa-isa kong tinawag sila at inabot ng isang envelope na nakapangalan sa bawat empleyado. Pakicheck po kung tama mga spelling ng pangalan nyo dahil yan ang ipapakita nyo sa aming immigration bago kayo umalis ng Pinas. At yan din ang hahanapin sa inyo paglapag nyo sa Warsaw Airport sa Poland. Sa inyong pagbabiyahe, since meron kayong change flight, isasama sa inyong tauhan namin para i-guide kayo sa inyong biyahe. Employment contract ang ibibigay namin kontrata sa inyo dahil gusto namin ni Jacob ng patas ang benepisyo matatanggap nyo sa natatanggap ng mga lokal sa Poland. Sa hindi mga nakakaalam, ang Poland ay isang bansa sa Europa. Usually, border nyo ang mga bansang Germany, Slovakia, Ukraine, at Lithuania. Ang magiging trabaho nyo ay sa production ng mga products na i-distribute natin sa lahat ng mga showroom natin sa iba't ibang branch ng aming company. Ang tanong, ano-ano nga ba ang benepisyo na maaari nyong makuha sa Poland bilang isang legal na empleyado? Una sa listahan ay ang pagkakaroon nyo ng residence card. So unang apply nyo, which is i-assist kayo ng ating HR team sa pag-a-apply, at temporary muna ang inyong makukuha. At kung porsigido kayong makuha ang permanent residence card na mabibigay ng much better opportunity sa inyo, ay kailangan marunong kayo sa basic language ng Polish at 5-year stay sa Poland. Pangalawa, sa benepisyo, ay ang paid sick leave na makukuha nyo. Pero dito, ay automatic ito once pumunta kayo sa doktor. Hindi ko sinasabing lagi tayong okay at healthy. Minsan, dumadating tagang ganitong pagkakataon, lalo na kapag magpapalit ng klima. Basta sabihin nyo din ang doktor na kailangan nyo ng sick leave, ang payment per day ay basic hours na 8 hours. Pangatlo, once may card na kayo, may chance na makuha nyo ang pamilya nyo dito sa Pinas. Kagaya ng mga anak nyo o asawa. Bibigyan namin kayo ng choice. At least, 2 sa kada pamilya nyo ang pwede namin bigyan ng sponsorship para makarating dito sa Poland. Pang-apat is ang tax refund every year. Tuturuan kayo ng ating HR team again kung paano mag-file ng tax refund na kasama nyo ang sa ide-declare ng inyong anak na 26 years old below. Bibigyan ko kayo ng bonus fact tungkol sa benepisyo sa Poland. Sinasabi ko to sa inyo, hindi para inganyohin kayo kundi para malaman nyo ang mga benepisyo na dapat nyo makuha once maging legal employee kayo sa Poland. Bukod sa tax refund,
ay maaari ding makakuha ng monthly allowance ang inyong anak kahit na nasa Pinas sila. Pero ayan ang part ng benefits na gusto pa naming i-confirm mula sa insurance office. Ibibigay ko sa inyo ang link na maaari niyong pag-registeran in case. Medical fee sa Poland ay free kapag nagkaroon kayo ng serious illness, which is hindi naman natin pinagdarasal na mangyari, ay wala kayong babayaran sa hospital bills. Lahat ay libre. And lastly, para sa mga babae nating employee, once na magbuntis kayo sa Poland, automatic ng anak nyo ang magkakaroon ng monthly allowance na 80 OZD. This year, katumbas nun ay nasa around 11 to 12K a month. Para sa isang batang kasalman o hindi ang isang magpartner ay walang kaso yon dahil open country ang Europe. Plus, magiging resident siya sa Poland. Ang mother naman ay almost 2 years na kahit hindi magtrabaho ay ayos lang dahil bago manganak ay 100% ang inyong magiging salary. At after naman ng panganganak nyo, ang government na ang magpapasahod sa inyo ng 80% of basic salary. Love, may idadagdag ka pa ba? Tanong ko kay Jacob. Umiling lang siya at nakikinig lang sa amin. Ayun, may question ba kayo? Anything? Kasi next week na ang flight nyo. Tanong ko sa kanila. Kim, tanong ko lang, tungkol sa Hodan. Paano magiging setup namin? Kasi alam mo naman ang hirap ng buhay taga dito sa Pinas. Tanong sa akin ni Arnolfo. Tungkol naman sa sahod, pagdating nyo sa Poland, ay kukuha na kayo ng ATM nyo. Kaibigan kasi ni Jacob ang may-ari ng isang bangko doon, kaya hindi na kayo mahihirapan mag-open account. Oo nga pala, bago ko makalimutan. Per hour ang sahod nyo, at as per Polish law, may increase kayo yearly every January yon, which is lahat kayo ay matataasan ng sahod. Papipirmahin namin kayo ng annex o yung bagong kontrata nyo. Sa warehouse ang trabaho ay 12 hours duty daily. Sunday natin ay pahinga. Lahat ay iisa ang off every Sunday. Anything like, gusto nyo magbakasyon, mag-file ng leave, or nagkasakit, inform nyo lang ang ating secretary at aaprobahan natin yan. Basta 1 month before kayo magpapaalam. Sa 12 hours na yun sa isang buwan, malinisan yung sasahudin ang 80 to 100K monthly. Sa trabaho, hindi nyo po problemahin ng pagkain. Dahil 1 free meal a day tayo. Anas ko. May tanong pa ba? Umiling na silang lahat. Masaya silang nagpapasalamat sa amin ni Jacob at excited na daw sila sa kanilang pag-alis. Binigay ko na din kay Mia ang contact number na makakasama nila sa biyahe. Tinawagan ko na din to, kaya wala nang problema. Jacob POV. Walang katumbas ang ngiting nakikita ko sa mukha ng aking asawa. Masaya ako nag-i-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Masaya si Kim sa tuwing nakakatulong siya sa mga taong nakapalibot sa kanya. Kaya nga proud na proud ako sa asawa kong to. Gusto niyang hinihila pataas ang mga taong malalapit sa kanya. Pagdating namin ng bahay, ay dinaretso na namin ang kambal sa kanilang sariling silid. Nakatulog na din sila kaagad pagkatapos namin silang linisan at mapalitan ng damit. Pagod ang mga to sa kakalaro nila. Kahit na may mga yaya na ang mga to, hands-on pa rin ako bilang ina at bilang isang negosyante. Nagtungo na din si Ava sa kanyang silid, samantalang si Gabriel ay nagpaiwan pa sa Muzon para makipagbanding sa kanyang mga kaibigan. Love, sabay na tayo maligo? Nagpapakuyot kong sabi kay Kim. Naku Jacob, alam ko ng galawan mong yan. Sige, papatulan ko yung palalandi mo. Pangaasar namang hinubad ni Kim ang kanyang saplot, saka to parang batang nanakbo sa loob ng aming banyo. I'm coming! Hinubad ko na din ang aking saplot. Isa to sa gusto ko sa pagsasama namin ni Kim. Hindi nawawalang kapilyuhan sa aming dalawa. Sa halos mag-aanim na taon na aming pagsasama, ay never pa kami nagtalo ni Kim ng dahil sa isang bagay. Isa sa rules ng aming pagsasama, ang pag-usopan ng anumang hindi pagkakaunawaan namin at resolbahan ito bago kami matulog. Pagdating ko sa loob ng CR, ay nagsisimula na tong maligo. Tumabi ako sa kanyang likuran. Minasahe ko ang kanyang leeg habang tumutulo ang maligamgam na tubig na nagmumula sa shower. Bahagya niyang inihilig ang kanyang ulo sa kanyang kanang balikat. Sinimulan kong halikan ang leeg ng aking asawa
Nakaramdam naman ako ng kakaibang init sa aking katawan at matinding pagnanasa ang kanina ay nag-aasara namin ay napalitan ng seryoso mga muka. Love, matagal-tagal na din ang huling pag-aano natin. Namiss kita sobra? Malumanay kong bulong sa kanyang tenga. Humarap naman sa akin si Kim. Me too, love. I miss you so much. Malambing at namumungay ang kanyang mata sa tindi ng pagnanasa namin sa isa't isa. Sinungguban ko ang mainit na halik ni Kim na nilabanan ko naman ang halik. Pinagapang ko ang aking mga kamay sa magandang hubog ng katawan ng aking asawa. Lalo nang gagalaiti sa galit ang aking sandata. Kinikis-kis ko to sa binti ni Kim dahil sa sobrang hat na ako. Ibinaba ko ang aking paghalik sa leeg ni Kim, pababa sa kanyang malulusog na dibdib. Ilang buwan ko ding hindi ito naangkin muli, kaya sa isip ko ay susulitin na namin ang bawat isa.